Dismayado tayo dahil bottom line, kahit sa totoo lang bumaliktad ang Supreme Court sa nauna niyang desisyon, no? Pero bottom line, inigilan pa rin ito yung impeachment trial ni Vice President Duterte. No? So, umatras ang Supreme Court sa una niyang desisyon, pero nakahanap pa rin ng paraan para pigilan ang impeachment trial, and then, paborito sa Vice Presidente. Ano ang masasabi niyo doon sa sinabi ni SP Soto na imposible na daw impeachment ngayon? Dahil doon sa nangyari. Makikita natin yan sa mga susunod na linggo. Dahil, balak na mag-refile ng impeachment complaint laban kay Vice President. Tapos, kami ang mag-endorse among others, no? So, we will soon see, no? Kung ganun nga ang mangyayari. So ngayon din naman kayo kung doon sa sinabi ng Supreme Court na ni SP Soto na judicial legislation na yung nangyari. Kasi form of ng batas ng Pilipinas pag sinabi ng Supreme Court. Ako, tingin ko yung original decision talagang ganon, judicial. Binago ang Constitution pa nga, no? Kaya tingin ko malaki yung ginawang pag-atras ng Supreme Court dito. Unanimous sila sa una, unanimously bumaliktad din sila. No? Kaya lang, nakahanap pa rin nga ng paraan para, paboran ang Vice Presidente dahil hindi natuloy yung trial, tapos nadihado naman ng taong bayan dahil nawala ng pagkakataon para mapanagot ang Vice Presidente. Lumalabas daw kung sabi na Atty. JV kanina na yung inihain ninyo na impeachment ay parang walang bisa na rin. Parang wala na daw kasi matatalo daw yon. Ang impeachment na hinahain natin nakabatay sa katotohanan. So, ito ang magpapaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari sa nakaraang 3 taon na Pangulo si Marcos Jr., bakit umabot ng ganyan. Walang kapantay ang level ng corruption. Nangyari lang yan dahil siya ang pangunahing responsable at pangunahing dapat managot dito.